Okay? So doon ganun ang yung warrant sa ICC, humingi sila ng tulong sa Interpol, ang Interpol humingi naman ng tulong kay Marbil at dito kay Diwata. So yan yung siste. Tapos tingnan nyo itong gagawin dito dito ka matatawa Akala mo may medyang kausap. Wala mo itong medyang kausap Ano sabi niya? Kanyang press corps at atin po itong sasagutin. Ulitin natin. Facts from for the Departure of Ang ina ka. former President Duterte from the Philippines. Thank you. Thank you very much, Mr. President. Kanina po ay nagpaabot ng tanong ang mga miyembro ng Malacanang Press Corps at atin po itong sasagutin. Question number 1. Mr. President, meron po bang pisikal na kopya ng warrant of arrest laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte mula sa ICC? Oh, meron. This came in. Actually, it came in. I received it from Secretary Remulla. I received it at 3 a.m. last night, and I looked at it, and we went back and forth. 6:30, he wrote me again, and he said, "We have it already. We have the warrant of arrest from Interpol." And I said, "Okay, we'll put all our plans into place, and sige, let's proceed as we had discussed." Now that's what happened. So yes, there is a very clear. At kito magsalita ito, no? Anga-anga nga Naku, Anga-angang nahihirapan matanda. sa'yo, Nakakahilo pakinggan itong si Bangag. Bangag talaga pag nagsalita. When Talagang wala sa matino na yung yung diretso-diretso yung utak magsalita. We conducted this arrest of former Putang ina ka. President Duterte. Sir, is it okay if we give them a copies of the arrest warrant? So the arrest warrant came from the Interpol. Yun ang sinasabi nila. Yun ang palusot nila. Hindi galing sa ICC. Although, the case was in the ICC, pero yung Interpol daw ang pinaka nag-issue ng warrant. Copies of the arrest warrant. Would that be possible? Do we have limitations on that? We have limitations, but we can. We have here the SILG, who has been, of course, part and parcel of the entire operation. We will provide the PCO with a digital copy. It has been attested by the Secretary of Justice and the Department of Justice as a lawful and legal warrant. We will publish it after this press conference, and you can use it as reference. These are, it's very simple. It's a request to the Philippine government from Interpol to enforce the arrest warrant. You see? Iba na naman salita niya ngayon. The warrant is came from the Interpol. Request to the Philippine And of course, government. we comply with our commitments We comply. to Interpol. We did not do this because it was derived from or it came from ICC. You see? Yan ang palusot niya. Hindi daw galing sa Kailangan ICC. ito, not because from the ICC, but because from the Interpol. Interpol. And we comply. Yan na. Ang tanong, are we required to comply? Tayo po ba ay required na sumunod sa Interpol? Iyon nga eh. Para malinaw, linawin natin na maigi. Di ba? Hindi ho tayo required. Correct. Mamaya papaliwanag ko ho. We did this Managot because ka, Bangag, Interpol asked us sa ginagawa mong kabubuhan mo. We have commitments to them, and we Yan ang sinasabi niya, we have commitments to them na Ulit-ulit kang sumunod. commitment. Parang sinasabi niya, hindi tayo pwedeng tumanggi, may commitment tayo. Ayun niya may commitment sa ibang bagay, hindi mo sinusunod Commitment Dito, mo nga ng sunod-sunuran ka. Bakit? 20 ang bigas, hindi mo Easy. ginawa. to those commitments. Tangina ka. Sir, thank you, sir. Himudpuit ka talaga sa Sir, kano. Mr. President, Bangag sinasabi ka. ng kampo ni PRRD. So, ayan muna, dyan muna tayo. Pakita natin ito. Oh, yan na. Interpol. Ayan, nasa kanilang website. Cannot Compel the law. compel the law enforcement authorities in any countries To arrest someone. to arrest someone who is the subject of a red notice
each member country, which is including us, Decides what legal value it gives to a red notice and the authority authority of of the law enforcement officer officer to make arrest. arrest. Meaning, Sa madaling salita mga kababayan, we are not required. Hindi po tayo required na sumunod dyan. sa Interpol. Ito po ay choice natin. Correct. Alam nyo, usually po ang ginagawa ng Interpol, halimbawa, yung baligtad. Tayo naman ang nag-request kay Congressman Arnie Tevez. Oh, na Arnie ibalik Tevez siya nga, hindi na makabalik-balik dito sa eh. Pilipinas. Interpol Kasi din meron siyang yun. kinakaharap na kaso. Hmm. Di ba po? Yun po yung ginawa natin. Ang tanong, bakit hindi pa ibinabalik si Congressman Arnie Tevez sa Pilipinas? Correct. O yan. Kahit Isang example na yan. nag-request na po tayo sa Interpol. Interpol. Bakit hindi sinunod ng bansang Timor-Leste Timor-Leste. yung Interpol? Bakit hindi sila sunod? Yun nga eh. Kasi tinitingbang pa nila. Meron pa due process na ganap. Yun ang Meron wala akong sa Pilipinas. pagsisigurado na lahat ng bagay ay na-exhaust na ng taong inaakusa. Yan ang tinatawag na, kasi yung tinatawag na due process, it applies sa lahat ng bansa. Hindi lamang po sa Pilipinas. Na pag ikaw ay may reklamo o may kinakaharap na kaso, ikaw ay dapat bigyan ng due process. Sa pagkakataon ng kay Arnie Tevez, yung kanilang bansa, yung Timor-Leste, ay binigyan siya ng Due process. Yun Kaya nga eh. ngayon, naglalaban ng pasakorte whether ibabalik pa dito si Congressman Tevez o hindi. Samantalang, tayo, dahil ang presidente natin na isang mahinang nilalang, Isang bubu. isang weak leader, Sunod-sunuran ang gago. ibig sabihin, uto-uto, Oto-oto. Tanga. dikta Bangag. ng ibang bansa, ng Correct. foreigner, nanginginig pang sumunod sa Interpol. Yan ang katotohanan. Ganyan po kahina ang ating Pangulo. Sa madaling salita, walang kwenta. Tapos ngayon gusto ninyong lumaban tayo sa ibang bansa, ang hina-hina, sunod-sunuran lang naman ng... Hindi. Diba? Meron pa nga ako napanood na Amerikano, sabi niya Amerikano nga ba yun? Tama. I think it's Amerikano. I'm not sure. Basta puti. Sabi niya, akala ko ba you want sovereignty? Diba? You want sovereignty from other countries. Pero ito, inutusan lang yung inyong ni-request lamang ng Interpol na ibigay si Duterte doon sa kanila. Nanginginig pa itong si Torre at itong Marcos na ito na ibigay si Pangulong Duterte. Yun nga eh. Ngayon ang tanong, Talagang bakit mga naginawa gago. yun? Diyan na pumapasok ang benepisyo. Ano ibig sabihin ng benepisyo? Kasi it will benefit him. Pag nawala si Pangulong Duterte, It will benefit hindi the siya bangag. makakasama sa mga rally at sorte. Kaya And nga. we all know it. This is a campaign period. This is Exactly. a campaign period. And alam naman natin, pag si Pangulong Duterte, siguro, kaya niratrat nila to, nakita nila yung nangyari sa Hong Kong. Sir, mga ma'am, malupit ang nangyari sa Hong Kong. Kahit ikaw, pumunta ka doon, alam mo, sabi ko nga sa inyo, lahat ng Hong Kong event ni Pangulong Duterte, nandun ako. Si Mocha, nung panahon din ng state visit atay, nandun din siya. Campaign, lahat to, pasasalamat kasi after the campaign, bumalik kami doon. Kasama namin si BP Sara Duterte, mayor ng Duterte, mayor pa lang siya noon ng Davao. Nagpasalamat siya sa tao. Hindi bumababa yung hiyawan ng tao. Yung damdamin at pagmamahal ng mga OFW natin sa Hong Kong kay Pangulong Duterte, hindi bumababa. Correct. Kaya nga nung we were talking nung nasa SMNI po kami, sinabi ko dun sa mga boss, sabi ko kasi naikwento nila
pinagbawalan daw ng pulis hanggang 2,000 Okay, lang. anyway, yan lang ang ipapakita ko. Kasi yung speech lang ni Bangag. Ikaw, Bangag, Marcos Jr., talagang napakatanga mo, napaka-weak mo, napakagago mo, napaka-uto-uto mong presidente. Yan ang katotohanan. Kahit may request, mismo na ha, taong bayan, pakinggan nyo yung speech ni Bangag na may coordination daw, may warrant daw ang bit-bit ang Interpol na gustong makipag-coordinate sa Pilipinas. Okay, walang problema yun. Pero hindi kailangan na agad-agad bitbitin mo si PRRD. Kailangan bigyan muna ng due process dito. Ililitis muna, dadalhin muna sa Supreme Court. Ganon ang batas. Dalhin muna sa Supreme Court yung warrant of arrest ng Interpol na binibitbit nila kung authentic ba, kung totoo ba yan, kung hindi ba lang yan gawa-gawa. Kailangan ang Supreme Court natin ng Pilipinas ay mayroon din yung desisyon na yan. Magbibigay din sila ng desisyon nila. Hindi katulad ng ginagawa ng putang inang Tory na hayop ka na agad-agad kinakaladkad nyo na si PRRD. Hindi ganon. Walang batas na ganon. Panghaharas yun ang ginagawa ni Tory, putang ina ka Tory. Wala kang alam na sa batas, naging general ka, hindi mo sinusunod ang batas. Tingnan nyo ang nangyari kay Arnie Tibis ngayon. Interpol din yan. Dumadaan din tayo sa Interpol dahil nga naglaya si Arnie Tibis, 'di ba? Nandoon sa Timor-Leste. Pero anong ginagawa? Hanggang ngayon, binitbit ba agad si Arnie Tibis? Hanggang ngayon nga hindi pa makabalik-balik sa Pilipinas kahit may warrant na galing na sa Interpol natin. Nakig-coordinate tayo doon sa Timor-Leste dahil ang gobyerno ng Timor-Leste, sinusunod nila ang due process sa batas. Hindi nila basta-bastang nirelease si Arnie Tibis dahil nililitis muna nila doon bago nila i-endorso sa Interpol, ipauwi dito sa atin. So, diba hanggang ngayon, wala pa, hindi pa nakauwi si Arnie Tibis? Interpol din yun. Hindi kailangan na mag-comply tayo sa Interpol, putang ina ka, Bangag. Ginagago mo ang mga Pilipino sa kabubuhan mo, kagaguhan mo, kauto-uto mo, katangahan mo, Bangag. Wala ka talagang kwintang pagka-presidente. Ginagawa ninyo kang PRRD, hindi nyo binibigyan ng due process, putang ina ka. Kahit may Interpol, sige, tanggapin natin yung warrant of arrest na galing sa Interpol na pinagsasabi mo hayop ka. Binibigyan sana ng due process yun. Ganun. Sana yung Interpol maghintay yun. Dahil ipasa muna yun sa Supreme Court ng Pilipinas. At babasahin yun ng Supreme Court natin, lilitisin si PRRD, ipapatawag doon. Ganon ang due process sana. Hindi yung hinihila mo na, putang ina ka, na animal kang hudas ka, na Tory ka, mananagot ka. Pag may mangyayari kay PRRD, mananagot kayong dalawa ni Bangag. At sa niririnig nga, sa mga kwento-kwento, na yung chartered plane, yung jet na sinasakyan ni PRRD papunta ng Netherlands, ay ang may-ari daw niyan ay si Tambaloslos or si Ang.
yung Chinese. Basta ewan kung nasaan sa kanilang dalawa. Pero may nagsasabi na may-ari daw si Tambaloslos. Tingnan mo, nakabili agad ng jeep si Tambaloslos. Kung totoo man kang Tambaloslos yan, kay Romaldis aeroplane yan, yung sinasakyan ni PRRD. Grabe ano? Grabe ang pagnanakaw, ang korupsyong naganap. Nakabili agad ng jeep, Yun. Talagang maling-mali ang ginagawa nila kay PRRD. Hindi nila binigyan ng due process, walang ginagawa ang gobyerno natin, at mag-isip-isip ka, bangag. Kahit man kung anong kaso yun, na bitbit ng Interpol na warrant of arrest, hindi mo sana agad, pinuputiktahan mo sana agad ang mga Pilipino dahil ikaw ay isang gobyerno ng Pilipinas. Ganon ang trabaho ng gobyerno ng gobyerno kung saang bansa. Protektahan mo ang mga taong bayan, ang mga tao mo. Hindi mo i-endorso sa ibang lahi, hayop ka. Ganon yun. Sana ikaw, kahit ano pa yung kaso, warrant of arrest na bit-bit ng mga hinayupak na puti na Interpol na yan, nanindigan ka bilang isang presidente no nagprotekta ka sa mga taong Pilipino. Nasaan na ang sovereignty? Putang ina ka. Kagago mo. Utok-utok ka. Wala kang kwintang presidenting. Bubo ka. Wala kang alam. Hayop ka. Ini-endorso mo na si PRRD doon sa puti. Talagang maling-mali. Hindi nyo binigyan ng due process. Kaya yan ang sinasabi ni Kitty Duterte na kidnapping. Hindi nga sinasabi kung saan dadalhin yung ama niya noong gabi na yun. Basta lang pilit ng mga pulis, pilit ni Tory Diwata, hayop Hudas. Nakalad ka rin si PRRD at isakay sa jeep na yun na walang sinasabi kung saang bansa dadalhin si PRRD. Kaya nakapag-post si Kitty Duterte na di-kidnap my dad. It's kidnapping la talaga. It's kidnapping. Dahil walang due process, sa pilitan ang pagbitbit kay PRRD. Kaya yung pulis daw, na mayroong magkaso daw na pulis kay Hanilit Abansenia sa asawa ni PRRD, kay pinukpok daw ni Hanilit ng cellphone yung forehead niya. Mirisi! Mga hayop kayo, putang ina ninyo. Mga wala kayong kwintang pulis. Mga wala kayong panindiga na pulis, putang ina kayo. Si PRRD ang pinakaunang presidenteng nag-iisip sa kapakanan ninyo. Si PRRD ang nagdubli ng sahod ninyo, mga pulis at mga military. Pero ganon, pagtratraidor ang ginagawa ninyo kay PRRD, hindi nyo nga nire-respeto, mga hayop kayo. Hindi nyo binibigyan, ginaganyan nyo lang si PRRD dahil matanda na, hindi na makalakad ng maayos. Pero pag bata-bata pa yan, nagkamali lang kayo. Pag bata-bata pa yan, ginaganyan ninyo ngayon. Sus, Diyos ko po. Wala kayong kwintang mga pulis. Mananagot kayong lahat. Mga wala kayong prinsipyo, wala kayong panindigan. Kung mayroon man dyan mga pulis na masakit sa loobin ninyo na binibitbit si PRRD, sana nanindigan kayo, mga hayop kayo. Wala kayong mga yagballs. Nanindigan kayo na hindi tama ang ginagawa ng General Diwata, Tory ninyong Hudas. Huwag ninyong isipin ang sarili ninyo dahil mawawalan kayo ng trabaho. Mas maganda mawalan ng trabaho basta trabahong legal, trabahong maayos. Hindi yung ganyan na wala kayong mga prinsipyo, sunod-sunuran kayo, himod-puwit kayo kahit alam ninyong maling-mali ang ginagawa ng busing ninyong demonyo. Yun ang katotohanan. Mas mabuti pa mawalan kayo ng trabaho dahil pag tumindig kayong magkaisa kayong tumindig dyan sa may mga prinsipyo at dignidad ng mga pulis. Pag magkataon na matanggal yan si Tory, makabalik din kayo.
Yan sana ang iniisip ninyo. Makabalik din kayo sa serbisyo ninyo. Kapag mabago ang sitwasyon. Kaysa naghimod puwit kayo, umiiyak kayo dyan, mga putang ina ninyo, may mga policewoman akong nakikitang umiiyak. Sa pagbitbit kay PRRD, putang ina ninyo, hanggang iyak lang kayong mga gaga kayo. Sana nanindigan kayong mga yawa kayo. Kahit mawalan kayo ng trabaho. Yan yun. Masarap magtrabaho kahit mamulot na lang kayo sa kalsada. Basta hindi kayo magnanakaw, legal yung trabaho ninyo, maayos. Na mayroon kayong prinsipyo, mayroon kayong panindigan. Tingnan nyo si Colonel Grijaldo ngayon, na talagang ang taong may panindigan. Pinakulong pa nila, hanggang ngayon nakakulong pa si Colonel Grijaldo dahil ayaw sumunod sa utos nilang magsabi na oo, mayroong bayaran sa war on drugs ni PRRD. Kasi nanindigan talaga si Colonel Grijaldo sa katotohanan na hindi totoo na may bayad ang war on drugs. Kung ano man yung pinalabas ng mga tuwadkom. So hanggang ngayon, nakakulong pa si Colonel Grijaldo. Ganon ang gobyernong bangag na to. Talagang hudas na itong gobyernong ito. Wala na po tayong maaasahang hustisya sa Pilipinas. Dahil ito din, Supreme Court natin, ano kaya ngayon ang reaksyon nila? Yan ang katotohanan. Napakasakit ang ginawa ninyo kay PRRD na isang presidenting nagtanggol sa ating lahat, sa mga matitinong tao. Siya lang ang nag-iisip sa lahat ng kapakanan ng mga ordinaryong Pilipino. Tapos ganito ninyo binabastos, ganito ninyo hinaharas. Kinaladkad ninyo ng pinasakay ninyo sa eroplano. Putang ina kayo, mga pulis kayo. May araw din kayo managot katuri. Patong-patong yung kaso mo, Tori. Huwag talaga ninyong palampasin ito, BP Sara. Mga abogado ni PRRD, kasuhan nyo si Tori at saka itong mga pulis. Nakikita ko pa, may video pa akong nakita na may pulis na binitad, kinaladkad yung bodyguard ni PRRD habang nagsasalita yung si Diwatang Hudas Tori na hihilain ko talaga to. Ewan ko sino ang ibig niyang sabihin hihilain. Si PRRD nga pa. Di ko alam kasi may bidyong nakalabas na ganun. Hihilain ko talaga yan. Titingnan nyo, hihilain ko. Tapos hinila yung bodyguard ni PRRD, yung security niya. Ganyan kahudas kayo, mga walang hiya kayo. At ikaw bangag, akala mo makalusot ka dito sa ginagawa mo. Pag may mangyayari kay PRRD doon sa Netherlands jail, mananagot kayong lahat. Dahil, ikaw mismo na presidente, hindi mo pinoprotektahan. Hindi na natin iisipin na si PRRD, dating presidente o sa tawag na isang Pilipino, ang trabaho ng isang gobyerno ng Pilipinas, ang presidente ng Pilipinas is supposed to be to protect his sovereign Filipino people. Hindi niya dapat i-endorso sa ibang banyaga. Kung may kaso man yan, sana dito yan lilitisin sa bansa natin, hindi sa lugar ng banyaga. Pero hindi mo ginagawa yan, bangag. In fact, putang ina ka. Pumayag ka na binitbit si PRRD, pangiti-ngiti ka, pang hayop ka, dahil nakabinipisyo sa inyo. Dahil ngayon, eleksyon ngayon. Darating ang eleksyon para mawala talaga ang mga Duterte. Iyan talaga ang plano ninyo na gusto ninyong pilayan, tanggalin sa history ang mga Duterte. Pero nagkakamali kayo. Pero dahil kami na mga totoong may puso at nagmamahal sa mga Duterte, alam namin ang katotohanan, alam namin kung sino ang matinong politiko ng Pilipinas. Hindi katulad mo, bangag, at yung mga line-up mo na puro kayo mga himod-puwit, wala kayong mga prinsipyo, mga balimbing kayo, mga hudas kayo. Hudas kayo sa Pilipinas. Kaya mga taong bayan, mga Bisaya, manimalos tayo. It's time for us to revenge
Iboto natin ang lahat PDP laban. Wag po kayong bumoto sa mga line-up ni Bangag Marcos Jr. Both straight PDP laban. Ito lang ang pagkakataon na makapaghiganti tayo sa gobyernong abusadong ito. Kailangan ang boto natin PDP straight. Maghihiganti tayo, i-landslide natin ang boto natin lahat mga taong bayan. Kasi ganito na ang gobyerno natin. Nagawa nilang harasin, kaladkarin si PRRD, magagawa din nila yan sa ating lahat. Yan ang tandaan ninyo, mga taong bayan. Huwag kayong magbulag-bulagan. Huwag kayong magtanga-tangahan. Huwag kayong maniniwala sa mga sinasabi ni Marcos Jr. na isang adiktos na bangag. Yang putang inang yan ang dapat ma-impeach sa daming mga kapalpakang ginagawa niya sa Pilipinas. Yan lang yun. Kawawa ang ginagawa. Hindi nila binagyan ng due process ang ginagawa nila kay PRRD dito sa Pilipinas. Due process muna bago yung Interpol kung gusto man ninyong bitbitin si PRRD sa ibang bansa. Hayop ka. Yan ang batas ng kahit saang bansa. Putang ina ninyo. Ikaw diwata ka. Tang ina ka. Wala kang kwintang, hayop kayo ng Pilipinas.